Sa kalagitnaan ng burol, sumigaw ang kasambahay buhay ang inyong ina, isang kasinungalingan ang kabaong na yan nagawa ng inyong asawa, ang anak na gulong-gulo ang isip ay ipinag-utos na buksan ang kabaong at ito'y walang laman. Sumambulat ang katotohanan sa harap ng lahat, ginawang isang malaking iskandalo ang pagluluksa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung mula sa ang lungsod kayo nanonood, magpatuloy tayo. Ang bulwagan ng kapilya ay nababalot sa isang maringgal na karimlan na tinatanglawan lamang ng mga kandilang nakalagay sa mga pilak na kandelabra na lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding na nababalutan ng marangyang kahoy. Ang halimuyak ng mga puting lila ang nangingibabaw sa paligid, kahalo ng banayad na amoy ng insenso na umaakyat sa anyong maninipis na espiral patungo sa mataas na kisame. Ang mga taong nakasuot ng itim ay nakaupo sa mga bangkong may kutsyon, bumubulong ng pakikiramay sa mahihinang boses, nagbabahagi ng mga alaala at nagpupunas ng luha gamit ang mga panyong tela. Ang kapaligiran ay puno ng taimtim na paggalang. Ang uri ng pamamaalam na nakalaan para sa mga mahahalagang pamilya ng Maynila, kung saan bawat detalye ay maingat na binalak upang parangalan ang isang buhay na di umano'y nagwakas na. Sa gitna ng kapilya, nakapatong sa isang base na natatakpan ng telang pelus na kulay bordo, naroon ang isang kabaong na gawa sa makintab na mahogany na may mga detalyeng tanso na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Ang takip ay nakasara, selyado, hindi nagagalaw. Halos natatakpan ng mga puti at kulay garing na bulaklak ang buong ibabaw nito na bumubuo ng mga detalyadong ayos na tiyak na nagkakahalaga ng malaking pera. Sa paligid, nagtambakan ang mga korona ng bulaklak na ipinadala ng mga negosyante, politiko at kaibigan ng pamilya. Bawat isa ay may laso ng satin na may mensahe ng kalungkutan at pasasalamat. Ito ay isang libing ng mga importanteng tao, isa sa mga lumalabas sa mga social page ng mga pahayagan at nagpapakilos sa mga elitista ng Maynila. Si Ramon ay nakaupo sa unang bangko, sa tabi ng kanyang asawang si Faye at ng kanilang anak na si Jasmine. Nakatuon ang kanyang tingin sa kabaong, sinusubukang iproseso ang biglaang pagkawala na tumama sa kanya na parang isang biglaang suntok sa dibdib. Si Doña Elena, ang kanyang ina, ay pumanaw ng napakabilis. Isang linggo pa lang ang nakalipas, nasa bahay pa ito, malinaw ang isip gaya ng dati, nag-aalaga ng kanyang mga halaman sa balkonahe ng kanilang apartment sa Forbes Park. Nagkokomento tungkol sa panahon at hinihiling na dalawin niya ito ng mas madalas. At ngayon narito siya, hindi makapagpaalam dahil hindi man lang niya nakita ang mukha nito sa huling pagkakataon. Mahigpit na hinawakan ni Faye ang kanyang kamay na tila nagpapahiwatig ng suporta, ngunit mayroong kakaiba sa paninigas ng kanyang mga daliri na nagdulot ng pagkabalisa kay Ramon. Perpekto ang kanyang tindig, nakasuot ng itim na bestidang may magandang korte, ang buhok ay nakatali sa isang eleganteng pusod at ang bahagyang kolorete ay nagtatago ng anumang bakas ng tunay na emosyon. Sa tabi niya, si Jasmine na 15 taong gulang pa lamang ay nakatingin sa kabaong na may namumula at naguguluhang mga mata, kinakagat ang ibabang labi na tila may pinipigilang hindi niya mapangalanan. Ang pari, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ubaning buhok at malumanay na boses, ay sinimulan na ang seremonya. Nagsalita siya tungkol sa buhay sa lupa, sa walang hanggang pamamahinga, sa kapayapaang naghihintay sa mga namuhay ng matuwid. Narinig ni Ramon ang mga salita na parang malayong alingawngaw, hindi niya maiugnay ang mga ito sa katotohanan ng sitwasyon. Paano pumanaw ang kanyang ina ng ganoon kabilis? Bakit walang oras para sa mga paalam, para sa mga huling usapan, para sa isang huling yakap? Si Faye ang nag-asikaso ng lahat. Inayos ang libing ng may kahangahangang bilis, ipinaalam sa mga kamag-anak, kinuha ang punerarya. Nagpapasalamat siya sa kahusayan nito dahil hindi niya naramdamang kaya niyang gumawa ng mga desisyon sa sandaling iyon. Ngunit ngayon, habang nakaupo roon na may nakasarang kabaong sa kanyang harapan, nagsimulang makaramdam si Ramon ng kakaiba. Isang maliit, halos hindi mapansing pagdududa na dahan-dahang lumalaki na parang mantsa ng tinta sa papel.
Bakit nakasara ang kabaong? Ipinaliwanag ni Faye na ito raw ay hiling ni Doña Elena na laging pribado at ayaw mailantad sa ganong paraan. Ngunit hindi kailanman nabanggit ito ng kanyang ina sa kanya. Sa katunayan, sa mga nakaraang usapan tungkol sa hindi maiiwasang paksa ng kamatayan, lagi niyang sinasabi na gusto niya ng simpleng paalam na nakikita ang kanyang mukha upang makita ng mga tao na pumanaw siyang payapa. Nagpatuloy ang seremonya nang biglang may isang magulong kilos sa pasukan ng kapilya na pumutol sa magalang na katahimikan. Lahat ng tingin ay napabaling sa likuran kung saan isang babaeng nasa katanghaliang gulang, simpleng manamit ang naglalakad sa gitnang pasilyo ng may matatag at desididong mga hakbang. Siya si Maricel, ang kasambahay na nag-alaga kay Doña Elena sa loob ng halos 10 taon. Bigla siyang sinisanti ni Faye 3 araw na ang nakalipas nang walang malinaw na paliwanag, tanging isang sobre na naglalaman ng kanyang huling sahod at isang malamig na pakiusap na huwag na siyang bumalik. Naglakad si Maricel na may tensyon sa mukha, bahagyang nanginginig ang mga kamay, ngunit nakatuon ang mga mata sa kabaong. Hindi siya nakaitim. Nakasuot siya ng isang blusang may matingkad na kulay at isang madilim na palda, mga ordinaryong damit na kaiba sa magarbong pagluluksa sa paligid. Ang ilan ay bumulong sa pagkagulat, ang iba ay kumunot ang noo sa hindi pagsangayon. Biglang lumingon si Faye, nanlalaki ang mga mata sa pinaghalong sorpresa at pigil na galit. Huminto sa pagsasalita. Ang pare nalilito sa pagkaantala. Huminto si Maricel ilang metro mula sa kabaong, huminga ng malalim at pagkatapos sa isang boses na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sinabi ng malakas at malinaw. Walang laman ang kabaong na iyan, hindi patay si Doña Elena, buhay siya. Ang katahimikang sumunod ay ganap na para bang tumigil ang oras. Naramdaman ni Ramon na bumilis ang tibok ng kanyang puso, natuyo ang kanyang bibig. Tiningnan niya si Maricel na parang hindi niya naiintindihan ang mga salitang kabibigkas lamang nito. Sa kanyang tabi, nanigas si Faye, ang mga daliri ay bumaon sa sarili niyang palad. Kalokohan! Ito, biglang tumayo si Faye, kontrolado ngunit matalas ang boses. Wala sa sarili ang babaeng ito, sinisante siya at ngayon ay nandito para gumawa ng iskandalo, tawagin ang seguridad. Ngunit tumayo rin si Ramon, hindi pinansin ng asawa. Tumingin siya kay Maricel at mayroong isang bagay sa mga mata nito, sa desperadong katiyakan na nanggagaling sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao, na naging dahilan upang ang pagdududang nararamdaman niya ay maging isang bagay na mas malaki. Ano ang sinasabi mo, Maricel? Napalunok si Maricel, alam na ito na ang mapagpasyang sandali. Nakita ko po si Doña Elena kahapon, Ginoong Ramon. Buhay po siya. Nakita ko siyang dinala sa isang lugar na hindi ang ospital na sinabi ni Ginang Faye. Sinubukan ko po kayong kausapin pero hindi ko kayo makontak. Hinarang po ang telepono ko, pinigilan akong pumasok sa bahay. Kailangan kong pumunta rito ngayon dahil alam kong kasinungalingan ang lahat ng ito. Sumabog ang bulungan ng mga bisita. May mga tumayo, tumitingin mula kay Maricel patungo kay Ramon, mula kay Ramon patungo kay Faye. Umatras ng ilang hakbang ang pari, lubos na nalilito kung ano ang gagawin. Tumayo rin si Jasmine, nakatitig sa kanyang ina, naghahanap ng mga sagot na walang sino man ang nagbibigay. Sinubukang bawiin ni Faye ang kontrol, nagsisinungaling siya, hindi ninyo paniniwalaan ang isang naghihinanakit na kasambahay na tinanggal dahil sa makatarungang dahilan, pumanaw ang biyenan ko sa ospital, may mga medikal na ulat, may mga dokumento, ito ay isang walang basehang paninirang puri. Kung gayon, ipakita mo ang bangkay, sabi ni Ramon at nagulat siya sa sarili niyang boses, ang katatagan sa kanyang pagsasalita, ang tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Kung ang nanay ko ay nasa kabaong na iyan, kung kasinungalingan ang lahat ng ito tulad ng sinasabi mo, kung gayon walang problema, nabuksan ang kabaong ngayon dito sa harap ng lahat. Namutla si Faye. Ramon, huwag kang maging katawa-tawa. Hindi natin maaaring lapastanganin ang alaala ng iyong ina dahil lang sa isang walang basehang akusasyon. Ngunit naglalakad na si Ramon patungo sa kabaong. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumalot sa kanya na para bang lahat ng senyales na binaliwala niya, lahat ng malabong sagot, lahat ng hadlang na inilagay ni Faye sa pagitan niya at ng kanyang ina sa mga huling buwan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Humarap siya sa namamahala ng punerarya na nagmamasid sa eksena mula sa gilid ng kapilya. Buksan mo ang kabaong. Nagatubili ang lalaki, tumingin mula kay Ramon patungo kay Faye, halatang hindi komportable. Ginoo, hindi ko po magagawa iyan ng walang formal na pahintulot mula sa pamilya. Ako ang anak, pinapahintulutan kita, buksan mo ngayon.
Ramon, lumapit si Faye, sinusubukang hawakan siya sa braso. Pakiusap na bigla ka lang, hindi mo alam ang ginagawa mo. Umalis tayo rito, mag-usap tayo ng mahinahon. Ngunit kumawala si Ramon sa kanya nang may bigla ang kilos. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ng malinaw ang kanyang asawa nang walang mga salamin ng ugali at automatikong tiwala. At ang nakita niya ay kinilabutan siya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng sakit o sorpresa o kahit galit. Nagpapakita ito ng sindak. Buksan mo ang kabaong, ulit niya, ngayon ay diretsong nakatingin kay Faye. Kung wala kang itinatago, walang problema. Ang namamahala ng punerarya na napilitan dahil sa tingin ng dos-dosenang tao at sa pagpupumilit ni Ramon ay sa wakas ay sumuko. Sumenya siya sa dalawang katulong na lumapit dala ang mga tamang kasangkapan upang buksan ang mga dekoratibong kandado. Mabagal at hindi komportable ang proseso, bawat segundong lumilipas ay nagpapatindi sa tensyon sa paligid. Ang ilan ay lumayo, ang iba ay lumapit, bumubuo ng isang kalahating bilog sa paligid ng kabaong. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang bibig gamit ang mga kamay, ang mga mata ay nakatutok sa eksena, nanatiling nakatayo si Maricel matatag kahit nanginginig sa loob, nang sa wakas ay itinaas ang takip, ang tunog ng pagbukas ng metal ay umalingaw-ngaw sa kapilya na parang kulog. Humakbang si Ramon, ang puso ay kumakabog ng napakalakas na nararamdaman niya ang pulso sa kanyang sentido. Tumingin siya sa loob ng kabaong at wala itong laman, tanging ang puting satin na sapin. Malinis, hindi nagalaw, walang katawan, walang bakas, walang presensya, tanging kawalan. Ang katahimikan ay napalitan ng mga sigaw ng pagkabigla. May mga sumigaw, ang iba ay umatras, marami ang kumuha ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato o mag-record. Nanigas si Ramon, hindi maiproseso ang kanyang nakikita. Nang hina ang kanyang mga binti at kinailangan niyang sumandal sa gilid ng kabaong upang hindi matumba. Diyos ko, bulong ng isang tao. Totoo nga, walang tao. Umatras ng ilang hakbang si Faye, ang mukha ngayon ay ganap na puti. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng labasan, ngunit napapaligiran siya ng mga mapanuring tingin. Lumapit sa kanya si Jasmine, nanginginig ang boses. Inay, ano po ang nangyayari? Nasaan si Lola? Hindi sumagot si Faye. Umiling lang siya na parang tumatangging tanggapin na nangyayari iyon. Humarap sa kanya si Ramon, namumula ang mga mata, paos ang boses. Nasaan ang nanay ko, Faye? Sinubukan niyang magsalita ngunit walang salitang lumabas. Si Maricel, na hanggang sa sandaling iyon ay nanatiling tahimik, ay humakbang. Maaari ko po kayong dalhin sa kanya. Alam ko po kung nasaan si Doña Elena. Tumingin si Ramon kay Maricel at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang isang bagay na hindi lamang sakit o pagkalito. Naramdaman niya ang pag-asa. Isang marupok, nakakatakot, ngunit totoong pag-asa. Dalhin mo ako sa kanya ngayon na, tumango si Maricel. Ngunit bago sila makalabas, sa wakas ay natagpuan ni Faye ang kanyang boses at ang sinabi niya ay nagbunyag ng ganap na desperasyon na bumabalot sa kanya. Hindi ninyo naiintindihan, wala kayong naiintindihan. Nakahadlang siya sa daan. Palagi siyang nakahadlang. Lahat ng binuo natin, lahat ng pinlano natin, hinaharangan niya. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Bumalik ang katahimikan, mas mabigat pa, tiningnan ni Ramon ang kanyang asawa na parabang ngayon lang niya ito nakita. At marahil ito nga ang unang pagkakataon na nakita niya kung sino talaga ito. Ano ang ginawa mo? Tanong niya, mahina ang boses, ngunit puno ng emosyon na hindi niya matukoy. Hindi sumagot si Faye. Tumalikod lang siya at sinubukang umalis, ngunit hinarangan ng ilang bisita ang labasan. May tumawag na sa pulisya. Ang pari, lubos na nalilito, ay bumubulong ng mga panalangin sa mahinang boses, hindi alam kung paano tutugon sa kaguluhang iyon. Humarap si Ramon kay Maricel. Dalhin mo ako sa nanay ko, pakiusap. Tumango si Maricel at magkasama silang nagsimulang lumabas ng kapilya. Sumunod si Jasmine, hindi pinansin ang mahinang pagtutol ng kanyang ina. Habang naglalakad sila sa pasilyo, naramdaman ni Ramon na para siyang nagigising mula sa isang mahabang bangungot, ngunit kasabay nito ay pumapasok sa isa pang mas madilim. Bawat hakbang na ginagawa niya ay isang hakbang patungo sa mga katotohanang hindi niya alam kung handa siyang harapin. Ginabayan sila ni Maricel patungo sa paradahan kung saan sumakay sila sa kotse ni Ramon. Sa biyahe, ikinuwento niya ang lahat. Kung paano unti-unting inihiwalay si Doña Elena. Kung paano hinarangan ang mga pagbisita, kabilang na ang sa kanya. Kung paano 3 araw na ang nakalipas, bumalik siya sa apartment upang kunin ang ilang gamit na naiwan at nakita ang mga
lalaking nagbubuhat sa kanyang amo na tila pinatulog patungo sa isang van na walang pagkakakilanlan. Kung paano niya sinubukang mamagitan at pinagbantaan. Kung paano niya sinundan ng palihim ang van at natuklasan ang address ng isang pribadong klinika sa labas ng lungsod, isang lugar na tago, halos nakatago, na tila walang opisyal na rehistro. Hindi po siya lumalaban, sabi ni Maricel, habang sa wakas ay tumulo ang kanyang mga luha. Napakalumanay niya, Ginoong Ramon, napakalumanay at walang nagtanong, walang nagsuri, basta na lang nila siyang kinuha. Tahimik na nakikinig si Ramon, mahigpit ang pagkakahawak sa manibela, nakatuon ang mga mata sa kalsada. Sa tabi niya, tahimik na umiiyak si Jasmine, yakap ang sarili. Ang imahe ng kanyang lola na laging napakalakas at laging nariyan na ginagamot sa ganoong paraan ay isang bagay na hindi niya maiproseso. Nang sa wakas ay makarating sila sa klinika, ito ay isang mababang gusali, simpleng tingnan, napapaligiran ng matataas na pader at mga bakal na tarangkahan. Walang anumang karatula, tanging isang numero sa pasukan. Nagmamadaling bumaba si Ramon sa kotse, kasunod si Maricel at Jasmine. Natawagan na ang pulisya at papunta na, ngunit hindi siya makapaghintay. Pumasok sila sa resepsyon kung saan sinubukan silang harangin ng isang babaeng nakaputing coat. Hindi pinansin ni Ramon. Tinahak niya ang pasilyo, binubuksan ang mga pinto, tinatawag ang kanyang ina hanggang sa isang silid sa dulo, natagpuan niya ito. Si Doña Elena ay nakahiga sa isang simpleng kama sa ospital, konektado sa suwero, maputla at payat ang mukha, nakapikit ang mga mata. Ngunit humihinga siya, buhay siya. Tumakbo si Ramon palapit sa kanya, hinawakan ang kamay nito nang maingat na parang natatakot na mabali ito. Inay, inay, ako po ito. Nandito na ako. Dahan-dahang iminulat ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata nalilito, disoryentado. Inabot ng ilang segundo bago niya matitigan ang mukha ng kanyang anak. Nang sa wakas ay nakilala niya ito, kumunot ang kanyang mukha sa isang ekspresyon ng ginhawa at pagod. Ramon, bulong niya, mahina ang boses. Dumating ka? Opo, inay. Nandito na ako. Ligtas ka na ngayon. Lumapit din si Jasmine, hinawakan ang kabilang kamay ng lola, hayagang umiiyak. Nanatili si Maricel sa pintuan, nakahinga ng maluwag, ngunit kinakabahan din sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dumating ang pulisya, ilang minuto ang lumipas, kasama ang isang emergency medical team. Agad na inilipat si Doña Elena sa isang totoong ospital kung saan siya susuriin at gagamutin ng maayos. Hindi umalis si Ramon sa tabi niya kahit isang segundo na parabang natatakot na kung mawala ito sa kanyang paningin, muli itong maglalaho. Samantala, sa kapilya, iniimbestigahan si Faye, sinubukan niyang manatiling matatag, itinatanggi ang lahat, ngunit nagsimula ng magtambakan ang mga ebidensya. Ang namamahala sa punerarya ng mapilitan ay umamin na binayaran siya para magbigay ng isang walang laman na kabaong. Natagpuan ang mga peking dokumento. Ipinakita ng mga talaan sa bangko ang mga kahina-hinalang paglilipat ng pera. At sa gayon, ang dapat sana'y isang tahimik at magalang na libing ay naging simula ng isang iskandalo na yayanig hindi lamang sa pamilya kundi sa buong lipunang Manileño. Mabilis na kumalat ang balita. Nagsimulang magtipon ang mga mamamahayag sa mga ospital, sa mga istasyon ng pulisya, sa pintuan ng kapilya. Kinukuha ng mga kamera ang bawat galaw, bawat pahayag, bawat bagong detalyeng nabubunyag. Si Ramon, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina sa ospital, ay hawak ang kamay nito habang natutulog ito, sa wakas ay ligtas na. Tinitingnan niya ang mukha nito, ang mga kulubot na nagmamarka sa isang mahaba at matinding buhay at nakaramdam ng pinaghalong galit, pagsisisi at pasasalamat. Galit dahil hindi niya napansin ang nangyayari. Pagsisisi dahil bulag siyang nagtiwala kay Faye. Pasasalamat kay Maricel na isinugal ang lahat para iligtas ang babaeng kumupkop sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Si Jasmine ay nakaupo sa kabilang panig ng kama. Tahimik din, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari sa mga huling oras. Iniisip niya ang kanyang ina, ang taong akala niya ay kilala niya at nagtataka kung paano umabot ang lahat sa puntong iyon. Paano magagawa ng isang tao ang isang bagay na napakalupit, napakakalkulado sa isang miyembro ng sariling pamilya. Sa labas ng silid, kinakausap ni Maricel ang mga pulis, isinasalaysay ang lahat ng kanyang nalalaman, lahat ng kanyang nakita. Pagod siya, emosyonal na pagod, ngunit nakaramdam din ng kakaibang pakiramdam ng natapos na tungkulin. Ginawa niya ang tama kahit alam niyang maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanya.
Habang lumalalim ang gabi sa Maynila, ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang sumindi na parang isang konstelasyon sa kalunsuran na umaabot hanggang sa abot tanaw, isang kwento na dapat sanay natapos sa isang libing ay nagsisimula pa lamang. At walang sino man, ni si Ramon, ni si Jasmine, ni si Maricel, ni kahit si Doña Elena, ang nakaisip kung hanggang saan sila dadalhin ng katotohanan iyon, kung anong mga lihim pa ang mabubunyag at kung gaano pa karaming sakit at pagbabago ang darating. Ang walang laman na kabaong sa kapilya ay mananatiling isang simbolo. Simbolo ng mga kasinungalingang halos magtagumpay. Simbolo ng isang tahimik na kasamaang nagtatago sa likod ng mga perpektong anyo. Ngunit simbolo rin ng katapangan ng isang kasambahay na tumangging tanggapin ang kawalang katarungan at ng isang anak na, kahit huli na, ay piniling maniwala sa katotohanan gaano man ito kasakit. At habang nagpapahinga si Doña Elena, sa wakas ay payapa at ligtas, pinoprotektahan ng mga tunay na nagmamalasakit sa kanya, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Dumating ang umaga na may nakakasilaw na liwanag na pumasok sa silid ng ospital kung saan nananatiling nakakonfine si Doña Elena. Magdamag na naroon si Ramon, nakaupo sa isang hindi komportabling silya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang bawat paghinga ng kanyang ina na para bang natatakot na muli itong mawala. Namumula ang kanyang mga mata sa pagod, ngunit hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang walang laman, nakabaong, naririnig ang mga salita ni Faye, nararamdaman ang malamig na pagkabigla ng mapagtanto na niloko siya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahang nagising si Doña Elena, kumukurap laban sa liwanag ng umaga. Tumingin siya sa paligid, nalilito sandali, hanggang sa natagpuan ng kanyang mga mata ang kanyang anak. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga tuyong labi. "Nandito ka pa pala," sabi niya, paos. Ngunit may ginhawa ang boses. Agad na tumayo si Ramon, lumapit sa kama. "Nandito po ako, inay. At hindi ako aalis, hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ang ganito." Iniabot niya ang kanyang kamay at maingat itong hinawakan ni Ramon. Malamig at payat ang kanyang mga daliri, ngunit ang pagpisil na ginawa niya ay totoo, buhay. "Alam kong darating ka," bulong niya. "Sinubukan kong mag-iwan ng mga palatandaan. Sinubukan kong magbabala, pero matalino siya, masyadong matalino. Huwag na po kayong magsalita ngayon, inay. Magpahinga po kayo. Sabi ng mga doktor, kailangan ninyong magpagaling." Ngunit bahagyang umiling si Doña Elena. "Kailangan kong sabihin sa iyo, kailangan mong malaman." Pinlano niya ang lahat sa loob ng maraming buwan. Siguro mga taon, huli na nang mapansin ko, naramdaman ni Ramon ang isang bukol sa kanyang lalamunan. "Mag-uusap po tayo tungkol diyan kapag mas malakas na kayo. Sa ngayon, ligtas na po kayo, yun lang ang mahalaga." Sa labas ng silid, kinakausap ni Jasmine si Maricel sa pasilyo. Iba na ang dalaga, may nagbago sa kanya mula nang mabunyag ang lahat sa libing. Tumingin siya kay Maricel nang may pinaghalong pasasalamat at pag-uusisa na para bang ngayon lang niya nakita ang isang tao na laging nariyan ngunit hindi talaga napapansin. "Alam mo na pala simula pa lang, hindi ba?" Tanong ni Jasmine, mahina ang boses. "Alam mong nagsisinungaling ang nanay ko." Napabuntong hininga si Maricel, sumandal sa malamig na pader ng pasilyo. "May hinala ako. Matagal nang may mga ikinukwento sa akin ang lola mo. Maliliit na bagay. Kung paano niya naramdamang binabantayan siya, kung paano sinusubaybayan ang kanyang mga tawag, kung paano nawawala ang kanyang mga sulat. Pero wala akong pruweba. At nang sinubukan kong kausapin ang tatay mo, laging lumilitaw ang nanay mo, laging may paliwanag. Naramdaman kong wala akong magawa." Kinagat ni Jasmine ang kanyang labi, nangingilid ang luha sa mga mata. "Dapat napansin ko, nakatira ako sa iisang bahay. Paano ko hindi napansin? Bata ka pa nang magsimula ang lahat. At napakagaling ng nanay mo na magtago ng mga bagay na gawing normal ang lahat. Pero hindi normal," sabi ni Jasmine, nanginginig ang boses. "Walang normal. Ayoko lang makita." Bago pa makasagot si Maricel, isang pulis ang lumapit. Ito si Hepe Renato Santos, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, may karanasan na may mga matang tila marami nang nakita sa paglipas ng mga taon. Binati niya sila ng may magalang na tango. "Binibining Jasmine, Ginang Maricel, kailangan nating kunin ang inyong mga formal na pahayag kung maaari ninyo akong samahan."
Sinundan nila ang hepe sa isang pribadong silid sa loob mismo ng ospital kung saan nagtayo siya ng isang urik ng pansamantalang bus upang isagawa ang mga paunang interogasyon. Maliit ang silid, may puting pader at isang simpleng mesa. Umupo ang hepe sa isang panig, si Maricel sa kabila, habang si Jasmine ay nanatiling nakatayo, nakasandal sa pader. Ginang Maricel, simula ng hepe, binubuksan ang isang kwaderno. Kailangan kong ikuwento mo ulit ang lahat mula sa simula. Bawat detalye ay maaaring mahalaga. Huminga ng malalim si Maricel at nagsimulang magsalaysay. Kung paano siya nagtrabaho para kay Doña Elena sa loob ng 10 taon na nagkaroon ng relasyon na higit pa sa simpleng tungkulin ng isang tagapag-alaga. Kung paano naging halos ina sa kanya ang amo, lalo na matapos mawala ni Maricel ang sariling pamilya sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas. Kung paano siya laging tinatrato ni Faye ng may kaunting lamig, ngunit lumala ito sa mga huling buwan. Kung paano siya unti-unting inalis sa mga gawain sa bahay, pinigilang samahan si Doña Elena sa mga konsultasyong medikal, pinagbawalan na sagutin ang mga tawag na para sa matanda. Noong huling buwan, naging talagang kakaiba ang mga bagay, sabi ni Maricel, bahagyang nanginginig ang boses habang inaalala ang mga pangyayari. Nagsimulang magbigay sa akin si Doña Elena ng mga nakatagong sulat. Maliliit na papel na may mga mensahe, mga bagay tulad ng may binabalak sila o huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi ko masyadong naintindihan. Akala ko paranoia lang na nalilito siya. Ngunit isang linggo ang nakalipas, natagpuan ko siyang umiiyak sa silid. Sinabi niya sa akin na ninanakaw ni Faye ang kanyang mga dokumento, binabago ang mga bagay, pinapipirma siya sa mga papel na hindi niya naiintindihan. Mabilis na nagsusulat ang hepe. At kinumpronta mo ba si Ginang Faye? Sinubukan ko po, pero sinisanti niya ako kaagad. Sinabi niyang nag-iimbento ako ng mga kwento na sinusubukan kong manipulahin si Doña Elena. Nag-alok siya ng magandang bayad para umalis ako at hindi gumawa ng gulo. Tinanggap ko ang pera dahil kailangan ko, pero hindi ko tinanggap ang pananahimik. Patuloy akong nagmasid mula sa malayo. Ganun ko nakita nang kunin nila si Doña Elena. 3 araw na ang nakalipas. Si Jasmine, na hanggang noon ay tahimik na nakikinig, ay lumapit sa mesa. Totoo po bang binago ng nanay ko ang mga dokumento ng lola ko? Tumingin ang hepe sa dalaga ng may kaunting awa. Iniimbestigahan namin yan. Ngunit may mga pahiwatig, oo, maraming irregularidad ang natagpuan, mga hindi autorisadong paglipat ng pera sa bangko, mga peking power of attorney, mga pagbabago sa testamento, lahat ay napakagaling ng pagkakagawa, napakapropesyonal. May tulong mula sa labas ang iyong ina. Naramdaman ni Jasmine na nanghina ang kanyang mga binti at kinailangan niyang umupo. Ang imahe ng kanyang ina na laging kontrolado, laging perpekto, ay nagsimulang mabasag sa kanyang isipan. Hindi ito isang hiwalay na kasinungalingan. Ito ay isang komplikadong sapot, hinabi sa loob ng maraming taon ng may pasensya at lamig. Matapos ang testimonya ni Maricel, hiniling ng hepe na isalaysay din ni Jasmine ang lahat ng kanyang nalalaman. Nagsalita ang dalaga tungkol sa unti-unting paglayo nila ng kanyang lola, kung paano laging may dahilan ang kanyang ina upang pigilan ang mga pagbisita, kung paano tila lalong pagod at tahimik ang kanyang lola sa iilang pagkakataong nagkikita sila. Nagsalita siya tungkol sa mga usapan na ngayon ay may kahulugan na, mga tingin na ngayon ay tila mga hiling ng tulong. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, iniinteroga si Faye sa isang istasyon ng pulisya. Magdamag siyang nasa selda, nakasuot pa rin ang damit panglibing, magulo ang buhok, kumalat ang kolorete. Ngunit kahit ganoon, nanatili siyang matigas, halos mapanghamon. Nakaupo sa harap ng 2 investigador, itinatanggi niya ang lahat ng may kalkuladong katatagan. Wala akong ginawang ilegal. May sakit ang biyenan ko, mahina, inalagaan ko siya. Gumawa ako ng mahihirap na desisyon, oo, ngunit laging iniisip ang kapakanan niya at ng pamilya. Kung gayon, bakit walang laman ang kabaong Ginang Faye? Tanong ng isang investigador, tuyo ang tono, nag-atubili si Faye ng 1 segundo, ngunit mabilis na nakabawi. Pagkakamali iyon ng punerarya, kasalanan nila, hindi ko alam. Kayo ang kumuha ng punerarya. Nagbayad kayo ng cash ayon sa mga talaan at umamin na ang namamahala na binayaran siya ng dagdag para magbigay ng walang laman, nakabaong, ng walang tanong-tanong. Nagsisinungaling siya, lahat sila nagsisinungaling.
Iyang kasambahay na si Maricel laging may problema. Minanipulan niya ang biyenan ko at ngayon ay minamanipulan niya ang pamilya ko. Nagkatinginan ang mga investigador. Halatang hindi madaling makikipagtulungan si Faye. Nagtayo siya ng isang kuta ng mga pagtanggi at sinusubukang panatilihin ang bawat piraso nito kahit na gumuho na ang lahat sa paligid. Kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pekeng libing. Mga pahayagan, website, social media, lahat ay naguulat sa kaso ng may mga sensasyonal na detalye. Ang kwento ay may lahat ng elemento na gusto ng publiko. Isang mayamang pamilya, madidilim na lihim, isang tila walang kasalanang kontrabida at isang hindi inaasahang bayani sa katauhan ni Maricel. Nagpadala ang mga istasyon ng telebisyon ng mga team para sakupin ang bawat anggulo. Pinalibutan ng mga reporter ang ospital, ang istasyon ng pulisya, ang bahay ng pamilya sa Forbes Park. Nilapitan si Maricel ng maraming mamamahayag. Sa simula, sinubukan niyang iwasan sila, ngunit sa huli ay pumayag at nagbigay ng panayam sa isang lokal na istasyon. Nakaupo sa isang simpleng silya, sa ilalim ng matinding ilaw ng mga kamera, ikinuwento niya ang kanyang bersyon ng kwento, ng may katapatan at emosyon. Hindi siya naghahanap ng kasikatan, hindi niya nais ang katanyagan, ngunit gusto niyang malaman ang katotohanan. Wala po akong ginawang espesyal, sabi niya, matatag ngunit puno ng emosyon ang boses. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng sinuman, kinupkup ako ni Doña Elena nung wala akong sinuman, binigyan niya ako ng trabaho, dignidad, tinrato ako na parang pamilya. Paano ko siya pababayaan kung kailan niya ako pinakakailangan? Pagtataksil iyon sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Naging viral ang panayam. Naging simbolo si Maricel ng katapatan at katapangan. Ibinahagi ng mga pahina sa social media ang kanyang salaysay, pinupuri ang kanyang integridad. Marami ang nagkomento kung paano madalas na hindi nakikita ang mga kasambahay, ngunit pinatunayan ni Maricel na sila ay kasing halaga at karapat-dapat tulad ng sinumang iba pa. Nagsimulang dumating ang mga donasyon, mga taong gustong tumulong sa kanya sa pinansyal, nag-aalok ng trabaho, suporta, ngunit hindi lahat ng atensyon ay positibo. 2 araw pagkatapos ng panayam, nagsimulang makatanggap si Maricel ng mga kakaibang tawag. Tumutunog ang telepono, sinasagot niya, ngunit sa kabilang linya ay katahimikan lamang. Nangyari ito ng 3, 4, 5 beses. Naisip niyang i-block ang mga numero, ngunit laging nagbabago ang mga ito. Pagkatapos nagsimula ang mga mensahe. Ang una ay dumating sa pamamagitan ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli at direkta, nagkamali ka, maaari mo pa itong bawiin. Nakaramdam si Maricel ng kilabot. Ipinakita niya ang mensahe sa pulisya na nagsimulang mag-trace, ngunit ang mga numero ay disposable, mahirap i-trace. Ang pangalawang mensahe ay mas malinaw, 50,000 piso para kalimutan mo ang nakita mo at baguhin ang iyong testimonya. Magandang alok iyan. Hindi sumagot si Maricel. Alam niyang sinusubukan siya, pinipilit para makita kung hanggang saan ang kanyang katapatan. Ngunit habang lalo siyang pinagbabantaan, lalo siyang tumitibay. Hindi siya lumaban ng husto, hindi isinugal ang lahat para ngayon ay umatras dahil sa takot o pera. Ang pangatlong mensahe ay mas personal. Alam namin na may mga utang ka. Alam namin na may sakit ang kapatid mo, maaari kaming tumulong o maaari naming guluhin. Pumili ka ng matalino. Iyon ang talagang nagpatakot sa kanya. Alam nila ang mga personal na detalye ng kanyang buhay. Alam nila ang tungkol kay Clara, ang kanyang nakababatang kapatid na lumalaban sa isang malubhang sakit at umaasa sa kanya sa pinansyal. Alam nila ang tungkol sa mga utang na ginawa ni Maricel para magbayad ng mga gamutan. Ito ay isang ganap na panghihimasok, isang pagpapakita na kung sino man ang nasa likod nito ay may mga mapagkukunan at impormasyon. Agad na hinanap ni Maricel si Happy Santos. Nakikinig siya ng may atensyon, seryoso ang mukha. Sinusubukan kanilang patahimikin. Malamang mga taong inupahan ni Ginang Faye o ng isang taong malapit sa kanya. Pinapatunayan lang nito na mas marami pang sangkot kaysa sa inaakala natin. Ano po ang gagawin ko? Huwag mong pansinin. Huwag kang sumagot. Ipagpatuloy mo ang iyong gawain, ngunit mag-ingat ka. Paigtingin natin ang proteksyon. At kung may mas malubhang mangyari, ipaalam mo agad sa amin. Umalis si Maricel sa istasyon ng pulisya na mas mahina ang pakiramdam kaysa dati.
Tumingin siya sa kanyang likuran, naghihinala sa mga estranghero, nararamdaman ang bigat ng pagiging nasa gitna ng isang laban na lumalaki araw-araw. Ngunit may naramdaman din siyang iba pa, isang hindi matitinag na determinasyon. Gaano man nila subukang takutin o bilhin siya, hindi siya aatras. At pagkatapos, sa isang matapang na desisyon na ikinagulat maging ng mga pulis, nagpasya si Maricel na isa publiko ang pagtatangkang panunuhol. Hinanap niya ang parehong istasyon na nag-interview sa kanya noon at ikinuwento ang lahat. Ipinakita niya ang mga mensahe, ipinaliwanag ang mga banta, isiniwalat na sinusubukan siyang patahimikin gamit ang pera at pananakot. Gusto nilang magsinungaling ako, umatras, sabihing nagkamali ako pero hindi ako nagkamali. Si Doña Elena ay ikinulong, pinatulog, itinago at hindi ko magpapanggap na hindi iyon nangyari. Gaano man kalaki ang ialok nila o gaano man nila ako pagbantaan, agad at matindi ang naging epekto. Naging pambansa ang kwento. Tinalakay ng mga programa sa telebisyon ang kaso, sinuri ng mga eksperto ang mga legal na implikasyon at tumindi ang pressure sa mga autoridad na mabilis na lutasin ang kaso. Naging hindi lamang isang saksi si Maricel kundi isang icon, ang kanyang pagtanggi sa suhol ay nakita bilang isang gawa ng moral na paglaban sa isang mundo kung saan marami ang yumuyuko sa pera at kapangyarihan. Samantala, sa bahay sa Forbes Park, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Bumalik si Ramon upang kumuha ng mga dokumento at damit, ngunit iniiwasan si Faye sa lahat ng pagkakataon. Sinusubukan nitong lumapit, makipag-usap, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang presensya nito sa iisang bahay ay naging hindi na matagalan para sa kanya. Nandun din si Jasmine, ngunit lumipat na sa silid ng mga bisita, tumatangging matulog malapit sa kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay nakakabingi. Ilang beses sinubukan ni Faye na magpaliwanag, ngunit ayaw makinig ni Jasmine. Bawat salitang sinasabi ng kanyang ina ay tunog peke. Bawat paliwanag ay tila isang bagong kasinungalingan. Isang hapon, sa wakas ay direktang kinumpronta ni Ramon si Faye. Pumasok siya sa silid-tulugan ng mag-asawa kung saan nakaupo ito sa kama, nakatingin sa kawalan. Kailangan kong malaman, sabi niya, kontrolado ngunit malamig ang boses. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Ano ang ginawa ng nanay ko sa iyo para maranasan niya ito? Itinaas ni Faye ang kanyang tingin. May pagod sa mga matang iyon, ngunit mayroon ding isang piping galit, isang hinanakit na hindi na niya maitago. Hindi niya ako kailanman tinanggap, sabi ni Faye, mahina ngunit puno ng damdamin ng boses. Mula sa unang araw, akala niya hindi ako sapat para sa iyo, na mukha akong pera, oportunista, at alam mo kung ano ang mas masama, naniniwala ka sa kanya. Sa tuwing may ipinapahiwatig siya, nagdududa ka sa akin. Ilang taon akong sinubukang patunayan ang halaga ko, at walang sapat. Naramdaman ni Ramon ang isang lumalaking galit. Kaya ang solusyon mo ay ikulong siya sa isang klinika at magpanggap na patay na siya, magnakaw sa kanya, mamemeke ng mga dokumento. Hindi ko gustong umabot sa puntong ito. Tumayo si Faye, tumataas ang boses. Gusto ko lang siyang mawala sa daan, na tumigil siya sa pakikialam, na hayaan niya tayong mabuhay ng walang palaging paghuhusga. Nanay ko siya, sigaw ni Ramon na wala ang kontrol sa unang pagkakataon. Paano mo nasabing nakahadlang siya? At hindi mo ba nakikita ang ginawa mo? Hindi mo ba nakikita ang bigat nito? Umatras si Faye, nagulat sa kanyang pagsabog. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol ngunit huli na. Ang maskara ay tuluyan nang nahulog. Mahina ka, sabi niya, at ang kalupitan ng pahayag ay humiwa sa hangin. Noon pa man, laging umaasa sa kanya, laging kailangan ng kanyang pag-apruba. Akala ko mapapalaya kita mula roon na makakapagtayo tayo ng sarili natin nang wala siya sa ating paligid, pero hindi mo kailanman nagawang lumayo. Tumingin si Ramon sa babaeng kasama niya sa loob ng 15 taon at napagtanto na hindi niya ito talaga kilala. Umalis ka sa bahay na ito? Sabi niya, malamig ang boses. Ngayon din, ayokong narito kapag balik ko. Binuksan ni Faye ang kanyang bibig para tumutol, ngunit may isang bagay sa tingin ni Ramon na pumigil sa kanya. Mabilis siyang kumuha ng ilang gamit at umalis, isinara ng malakas ang pinto. Naiwan si Ramon mag-isa sa silid, pakiramdam na parang isang malaking bigat ang naalis sa kanyang mga balikat, ngunit kasabay nito ay parang may bahagi sa kanya na napunit. Lumitaw si Jasmine sa pintuan ilang sandali pagkatapos, narinig niya ang lahat. Itay, ayos ka lang po ba? Tumango si Ramon, ngunit hindi makapagsalita. Lumapit si Jasmine at niyakap siya, isang bagay na hindi nila ginawa sa loob ng maraming taon. At doon magkayakap, sabay na umiyak ang
Mag-ama, hindi lamang para sa mga nabunyag, kundi para sa lahat ng nawala sa kanila sa loob ng mga tao ng pagkabulag at pagpapabaya. Nang gabing iyon, bumalik si Ramon sa ospital. Gising si Doña Elena mas alerto kaysa sa mga nakaraang araw. Tumingin siya sa kanyang anak at agad na napansin na may nagbago. Pinaalis mo na siya, sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Tumango si Ramon. Dapat matagal ko nang ginawa. Hinawakan ni Doña Elena ang kanyang kamay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napakagaling niyang magtago kung sino talaga siya. Maging ako ay natagalan bago mapansin. Inay, may isang bagay po akong kailangang malaman. Sinabi ninyong nag-iwan kayo ng mga palatandaan na sinubukan ninyo akong bigyan ng babala. Nasaan po ang mga palatandaang iyon? Mahinang ngumiti si Doña Elena. Sa mga lugar na ikaw lang ang makakaalam kung saan hahanapin. Sa bahay, sa mga gamit ko, nagtago ako ng mga papel, mga recording, mga kopya ng dokumento. Naisip ko na kung may mangyari sa akin, sa huli ay mahahanap mo. Naramdaman ni Ramon ang isang bagong determinasyon na lumaki sa loob niya. Hahanapin ko po ang lahat, inay. Aalamin ko ang lawak ng ginawa niya at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito. At sa gayon, habang lumalalim ang gabi sa Maynila, habang nagpapatuloy ang lungsod sa kanyang abalang ritmo na walang pakialam sa mga personal na dramang nagaganap sa mga sulok nito, alam ni Ramon na malayo pa ang laban. Ang mga pagtatangkang pananakot kay Maricel, ang komprontasyon kay Faye, ang mga revelasyong darating pa, lahat ng yon ay simula pa lamang. Ang buong katotohanan ay kailangan pang hukayin at determinado siyang gawin ito anuman ang kapalit. Dumating ang umaga na kulay abo sa Maynila na may mabibigat na ulap na nagbabantang uulan ngunit hindi makapagpasya. Bumalik si Ramon sa bahay sa Forbes Park. Sa pagkakataong ito ay may malinaw na layunin. Kailangan niyang hanapin ang mga pahiwatig na itinago ng kanyang ina, ang mga ebidensyang binanggit nito, ang mga piraso ng katotohanan na makakatulong na buuin ang kumpletong palaisipan ng pagtataksil na dinanas niya. Kasama niya si Maricel, pati na rin si Jasmine na nagpumilit na tumulong. Tahimik ang bahay, halos parang multo nang wala si Faye. Tila ang pagkawala nito ay kumuha rin ng buhay sa lugar na nagpapakita kung paano naging isang harapan na lamang ang tahanang iyon, isang pagtatanghal ng isang masayang pamilya na hindi naman talaga umiral. Naglakad silang tatlo sa mga silid ng may pag-iingat na parabang natatakot na gisingin ang isang natutulog na espiritu. Saan po tayo magsisimula? Tanong ni Jasmine, tumitingin sa malawak na sala kasama ang mga mamahaling kasangkapan at maingat na piniling mga likhang sining. Nag-isip sandali si Ramon. Ang silid niya, doon siya madalas. Kung may itinago siya, dapat nandoon. Tahimik silang umakyat sa hagdanan at pumasok sa silid ni Doña Elena. Ito ay isang komportabling espasyo, pinalamutian ng mga antigong kasangkapan na dinala niya mula sa bahay kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang yumaong asawa. May mga larawan sa dingding, marami sa mga ito ay si Ramon noong bata pa, ilan kay Jasmine noong sanggol at iba pa ng mga sandali ng pamilya na ngayon ay tila kabilang na sa ibang buhay. Nakaayos ang kama na parang naghihintay sa pagbabalik ng may-ari nito anumang oras. Nanatili si Maricel sa pintuan, nag-aalangan. Pakiramdam ko po ay nilalapastangan ko ang kanyang privacy. Humarap sa kanya si Ramon. Hindi mo nilalapastangan, tumutulong ka. Nagtitiwala sa iyo ang nanay ko, gusto niyang nandito ka. Nagsimula silang maghanap ng sistematiko. Binuksan ni Ramon ang mga drawer ng aparador, sinusuri ang bawat nakatuping damit, bawat panyo, bawat personal na gamit. Sinuri ni Jasmine ang istante ng mga libro, binubuklat ang bawat isa, naghahanap ng mga papel na nakatago sa pagitan ng mga pahina. Sinuri ni Maricel ang aparador, tinitingnan ang mga bulsa ng mga nakasabit na Amerikana at bestida. Si Jasmine ang unang nakahanap ng pahiwatig. Sa likod ng isang naka-frame na larawan sa mesang pangkama, may isang maliit na sobre na nakadikit gamit ang tape. Maingat niya itong inalis at binuksan. Sa loob may isang piraso ng papel na may nanginginig na sulat kamay ni Doña Elena. Ito ay isang listahan ng mga petsa at halaga, mga paglilipat ng pera sa bangko na hindi niya pinahintulutan, mga dokumentong nawala mula sa kanyang mga personal na file. Itay, tingnan ninyo po ito. Ipinakita ni Jasmine ang papel kay Ramon. Binasa niya ito ng mabilis, lalong tumitindi ang tensyon sa kanyang mukha. Ito ay mga talaan ng mga transaksyon, libu-libong piso ang inilipat mula sa account ng nanay ko patungo sa mga account na hindi niya kilala. At may mga petsa rito. Nangyayari na ito ng mahigit 2 taon.
Lumapit si Maricel. Minsan pong sinabi sa akin ni Doña Elena na sa tingin niya ay nawawala ang kanyang pera. Ngunit nang sinubukan niyang suriin sa bangko, laging nandoon si Faye, laging may paliwanag, sinasabi niyang mga investment daw, mga renovation, mga ganoong bagay. Naramdaman muli ni Ramon ang galit. Ninakawan niya ang nanay ko sa loob ng maraming taon at hindi ko napansin. Paano ako naging ganito kabulag? Nagtitiwala po kayo, mahinang sabi ni Maricel. Walang krimen sa pagtitiwala sa taong mahal mo. Pero may krimen sa pagiging pabaya, sa hindi pagbibigay pansin, sa pagpili na maniwala sa mga kasinungalingan dahil mas madali kaysa harapin ang katotohanan. Nagpatuloy sila sa paghahanap at marami pa silang natagpuan. Sa loob ng isang lumang kahon ng alahas, nakatago sa ilalim ng mga kwintas at pulseras na hindi na ginagamit ni Doña Elena sa loob ng maraming taon, may mga dokumento. Ito ay mga kopya ng mga power of attorney. Ang ilan ay may mga pirma na halatang hindi sa kanya. Mayroon ding mga binagong talaang medical, mga ulat na nagsasabing meron siyang pagkaulyanin na wala naman, mga peking psychiatric evaluation na nagdedeklarang hindi na siya may kakayahang gumawa ng mga desisyon. Pamemeke ito, sabi ni Ramon, sinusuri ang mga papel, hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay pandaraya sa dokumento. Gumagawa siya ng kaso para ideklarang walang kakayahan ang nanay ko para makuha ang legal na kontrol sa lahat. Umupo si Jasmine sa gilid ng kama, maputla. Bakit niya gagawin ang lahat ng ito? May sariling pera naman si Itay. Maayos ang buhay natin. Bakit kailangan pa ang pera ni Lola? Napabuntong hininga si Ramon. Hindi lang ito tungkol sa pera, Jasmine. Tungkol ito sa kontrol, kapangyarihan. Laging gustong kontrolin ng nanay mo ang lahat. Magkaroon ng huling salita sa lahat ng desisyon. Ang nanay ko ay isang hadlang dito. Habang nandito siya, malinaw, ang isip at naririyan, hindi kailanman magkakaroon ng ganap na kontrol ang nanay mo na gusto niya. Pero dinala niya ang mga bagay sa sukdulan, sabi ni Maricel, sa puntong wala nang balikan. Nagpatuloy sila sa paghahanap at may natagpuan si Maricel na hindi inaasahan ng sinuman sa kanila. Sa ilalim ng aparador, sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos, may isang maliit na digital recorder. Lumana ang modelo ngunit gumagana pa. Binuksan ito ni Maricel at ang boses ni Doña Elena ay pumuno sa silid. Ito ay isang kamakailang recording, ginawa ilang araw lamang bago siya kunin. Sa recording, ipinaliwanag ni Doña Elena ang lahat ng kanyang nalalaman, lahat ng kanyang natuklasan. Nagsalita siya tungkol sa kung paano siya sinimulang ihiwalay ni Faye, kung paano niya napansin na binabago ang mga dokumento, kung paano niya naramdaman na lalo siyang nagiging bilanggo sa sariling bahay. Matatag ang kanyang boses, malinaw ang isip, walang anumang senyales ng pagkalito na sinusubukang ipahiwatig ng mga peking ulat. Nire-record ko ito dahil natatakot ako, sabi ng boses ni Doña Elena. Takot sa kung ano ang kaya niyang gawin. Sinubukan kong kausapin si Ramon pero laging nandoon siya, laging sumasabat. Sinubukan kong umalis, mag-isa, pero binabantayan nila ako. Pakiramdam ko nawawala na ang kontrol ko sa sarili kong buhay. Kung may mangyari sa akin, kung mawala ako o kung sabihin nilang nawala na ako sa katinuan, pakiusap, pakinggan ninyo ang recording na ito. Malinaw ang isip ko, alam ko ang nangyayari at kailangan ko ng tulong. May paghinto sa recording na para bang nagatubili si Doña Elena bago magpatuloy. Hindi si Faye ang inaakala ninyo, siya ay kalkulado, malamig, kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Nakita ko yon sa kanyang mga mata, sinubukan kong bigyan ng babala si Ramon pero ayaw niyang makinig. Mas gusto niyang maniwala na nagiging paranoid ako, na masyado na akong tumatanda. Pero hindi, malinaw kong nakikita sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at ang nakikita ko ay kinatatakutan ko. Doon nagtapos ang recording. May luha sa mga mata ni Ramon. Hayagang umiiyak si Jasmine. Maingat na isinara ni Maricel ang recorder na parang isang sagradong bagay. Sinubukan niya tayong bigyan ng babala, sabi ni Ramon, basag ang boses at hindi tayo nakinig. Biglang tumayo si Jasmine. Kailangan kong umalis dito. Hindi ko kayang manatili sa silid na ito at pakinggan iyan. Tumakbo siya, palabas, nagmamadaling bumaba sa hagdanan. Akmang susundan siya ni Ramon, ngunit pinigilan ni Maricel ang kanyang braso. Hayaan ninyo siyang iproseso ito. Kailangan niya ng sandali. Tumango si Ramon, pagod na sa emosyon.
Maingat nilang inilagay ang lahat ng ebidensya sa isang bag, naghahanda na ibigay ito kay Hepe Santos. Ngunit bago umalis, huling sulyap ang ibinigay ni Ramon sa silid ng kanyang ina na parang gustong isaulo ang bawat detalye, bawat masayang alaala bago ito mabahiran ng kanyang natuklasan. Nasa balkonahe sa likod si Jasmine, nakatingin sa hardin na buong pagmamahal na inaalagaan ng kanyang lola. Nagsisimula ng malanta ang mga halaman nang wala ang kanyang pangangalaga. Iniisip ni Jasmine ang lahat ng hapong ginugol niya roon, nakikinig sa kanyang lola na nagsasalita tungkol sa bawat bulaklak, bawat puno, bawat lihim na itinatago ng hardin. Paano niya hindi napansin na may iba pang mga lihim mas madidilim na nakatago sa loob mismo ng bahay? Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya at lumingon. Si Ramon iyon, dala ang bag na may mga ebidensya. Nahanap na natin ang lahat, sabi niya. O hindi bababa sa lahat ng itinago niya. Dadalhin na natin ito sa pulisya ngayon. Tumango si Jasmine, ngunit hindi gumalaw. Itay, may mga naaalala po ako ngayon. Mga bagay na noon ay walang katuturan pero ngayon ay mayroon na. Lumapit si Ramon. Anong mga bagay? Mga usapang narinig ko sa pagitan ni inay at ng mga hindi kilalang tao, mga tawag na ginagawa niya palagi mula sa opisina na nakasara ang pinto. Mga pagkakataong sinabi niyang tulog si Lola, pero pag-akyat ko ay nakita kong nakakandado siya sa silid. Minsan, nakita ko si Lolang umiiyak sa banyo. Nang tanungin ko kung ano yon, sinabi niyang wala lang pero ngayon alam kong iyon na ang lahat. Humihingi siya ng tulong at hindi ko naintindihan. Bata ka pa, Jasmine. Hindi mo masisisi ang sarili mo. Pero hindi na ako bata ngayon. At gaano katagal akong nagpanggap na hindi nakikita. Gaano katagal akong piniling maniwala na maayos ang lahat dahil mas madali. Inilagay ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Pareho nating ginawa iyon, pareho nating pinili ang pagkabulag, ngunit ngayon ay pinipili natin ang katotohanan. At iyon ang mahalaga. Bumalik sila sa loob ng bahay at nagtungo sa istasyon ng pulisya. Agad silang tinanggap ni Hepe Santos, sinusuri ang bawat ebidensya ng may atensyon. Ang recording sa partikular ay labis na humanga sa kanya. Ginto ito, sabi niya. Ito ang biktima mismo na nagpapatunay sa kanyang katinuan at nagdedenunsya sa sitwasyon. Kasama ng mga peking dokumento at mga talaan sa bangko, meron tayong matibay na kaso. Napakatibay. Kailan ninyo aarestuhin si Faye? Tanong ni Ramon. Mayroon na kaming warrant na inihahanda, ngunit gusto naming tiyakin na mayroon tayong lahat ng kinakailangang ebidensya bago formal na isampa ang kaso. Mayroon siyang mamahaling abogado, mga mapagkukunan. Susubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa lahat ng posibleng paraan. Kailangan nating maging perpekto. Naintindihan ni Ramon. Natutunan niya na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa katotohanan kundi tungkol din sa mga pamamaraan, ebidensya, legal na argumento. At handa siyang gawin ang lahat ng tama, gaano man katagal. Samantala, patuloy na lumalaki ang epekto ng kwento sa buong bansa. Tinalakay ng mga programa sa balita ang kaso gabi-gabi. Sinuri ng mga eksperto ang mga legal, psikolohikal at panlipunang aspeto ng mga nabubunyag. Ang kaso ng pamilya ni Ramon ay naging simbolo ng isang mas malaking bagay. Ang pang-aabuso sa mga matatanda, ang manipulasyon sa loob ng tahanan, ang mga krimen na nangyayari sa loob ng mga tila perpektong bahay. Nagsimulang gamitin yun ng mga organisasyon para sa proteksyon ng mga matatanda ang kaso bilang halimbawa para sa mga kampanya ng kamalayan. Nakatanggap ang mga espesyal na istasyon ng pulisya ng malaking pagtaas sa mga denunsya, mga taong sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na iulat ang mga katulad na sitwasyon. Ang Peking Libing ay naging mitsa ng isang pambansang talakayan tungkol sa kung paano tinatrato ng lipunan ang mga matatanda nito, kung paano maaaring maging isang lugar ng panganib ang pamilya kapag nabigo ang mga mekanismo ng proteksyon. Nahanap din ni Maricel ang sarili sa gitna ng isa pang kilusan. Nilapitan siya ng mga grupo ng mga kasambahay nais siyang maging tagapagsalita para sa isang mas malaking layunin. Nag-atubili siya sa simula, pakiramdam na hindi handa para sa ganoong kalaking responsibilidad. Ngunit matapos makipag-usap kay Doña Elena na humikayat sa kanya na gamitin ang kanyang kwento para tulungan ang iba, pumayag siya. Sa isang press conference na inorganisa ng isang asosasyon para sa mga karapatan sa paggawa, hayagang nagsalita si Maricel tungkol sa pagiging hindi nakikita ng mga kasambahay kung paano sila madalas na tanging mga saksi ng mga pang-aabuso sa loob ng mga bahay, ngunit binabaliwala o pinagbabantaan kapag sinusubukang mamagitan.
Nakikita po namin ang lahat, sabi niya, matatag ang boses sa harap ng mga kamera. Tinatrato kaming parang mga muebles na para bang wala kaming mga mata o tainga o konsensya, pero mayroon po. At kapag may nakikita kaming mali, kapag nasasaksihan namin ang mga pang-aabuso, mayroon kaming moral na tungkulin na kumilos. Kahit na ito ay magdulot ng pagkawala ng aming trabaho, seguridad, maging kalayaan. Dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o kaginhawahan. May dignidad, may hustisya. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa buong bansa, niyakap ng mga kilusang panlipunan ang kanyang mensahe. Nagsimulang magpanukala ang mga politiko ng mas mahigpit na batas para sa proteksyon ng mga matatanda at mga kasambahay. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa isang pamilya, kundi tungkol na sa buong lipunan at mga halaga nito. Bumalik sa ospital, sinubaybayan ni Doña Elena ang lahat sa mga balita. Mas malakas na siya, mabilis na gumagaling ngayon, naligtas na siya at tumatanggap ng tamang pangangalaga. Humanga ang mga doktor sa kanyang katatagan, dumaan siya sa isang kahilahilakbot na pagsubok, ngunit nanatiling matalas ang kanyang isip, buo ang kanyang kalooban. Dinadalaw siya ni Jasmine araw-araw pagkatapos ng klase. Ang relasyon sa pagitan ng lola at apo na unti-unting sinira ni Faye ay muling nabubuo. Nag-uusap sila tungkol sa lahat, tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa mga pangarap ni Jasmine para sa hinaharap. Nakikinig si Doña Elena ng may atensyon, nag-aalok ng payo kapag hinihiling, simpleng naroroon kapag kinakailangan. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, tinanong ni Jasmine ang isang bagay na bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang araw. Lola, kaya niyo po bang patawarin si inay? Nanahimik si Doña Elena ng matagal. Ang pagpapatawad ay isang komplikadong salita, mahal. Ang ginawa ng nanay mo ay higit pa sa anumang maiisip ko. Kinuha niya ang aking kalayaan, ang aking dignidad, halos kunin niya ang aking buhay. Ngunit ang galit at hinanakit ay mas makakasakit lamang sa akin, kaya pinipili kong pakawalan ito, hindi para sa kanya kundi para sa akin, upang mabuhay ako sa natitirang mga araw ko ng payapa. Sinipsip ni Jasmine ang mga salita, sinusubukang hanapin ang kanyang sariling landas sa gitna ng kalituhan ng mga emosyon na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Hindi ko po alam kung kaya kong magpatawad, pag-amin niya. Sa tuwing iniisip ko ang ginawa niya, nakakaramdam ako ng galit at kalungkutan at pagkalito. Paano magagawa ng isang taong minahal ko na nagpalaki sa akin ang isang bagay na napakasama? Hinawakan ni Doña Elena ang kamay ng kanyang apo. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang proseso, minsan mahaba at masakit. Ang mahalaga ay hindi mo hayaang lamunin ka nito, na makahanap ka ng paraan upang magpatuloy, upang bumuo ng iyong sariling buhay. Habang nag-uusap sila, dumating si Ramon na may dalang balita. Sa wakas ay nakalap na ng pulisya ang sapat na ebidensya. Formal na sasampahan si Faye ng mga kasong kidnapping, pandaraya, pamemeke ng mga dokumento at pagtatangkang pagnakaw. Matatagalan ang paglilitis, ngunit malakas ang kaso laban sa kanya. Bukod dito, isiniwalat ng investigasyon na hindi nag-iisa si Faye. Kumuha siya ng mga abogadong dalubhasa sa mga usapin ng kustodiya at mana, mga taong tumulong sa paglikha ng mga peking dokumento. Kinuha niya ang klinika kung saan itinago si Doña Elena, isang lugar na nag-ooperate sa gilid ng legalidad, nag-aalok ng mga pribadong serbisyo para sa mga pamilyang gustong magtanggal ng mga hindi maginhawang kamag-anak. Lahat ng sangkot ay iniimbestigahan. Mas malawak ang network kaysa sa inaakala ng sinuman. Natuklasan ni Hepe Santos na ang partikular na klinika na yon ay ginamit sa iba pang katulad na kaso. Iba pang mga matatanda ang iniwan doon, pinatulog, kinalimutan habang nililikida ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga ari-arian. Ito ay isang organisadong pamamaraan na pinapakain ng kasakiman at kakulangan ng pangangasiwa. Nagulat ang bansa sa revelasyon. Nagsimula ang mga autoridad sa kalusugan ng mga inspeksyon sa mga katulad na klinika sa buong estado. Marami ang isinara, maraming tao ang inaresto. Ang kaso ni Doña Elena ay naging simula ng isang kinakailangang paglilinis. Isang reforma sa mga sistema na nabigong protektahan ang mga pinakamahina. Si Ramon, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina sa ospital, ay hawak ang kanyang kamay habang nanonood sila ng balita. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng kalungkutan sa nangyari at pag-asa sa kung ano ang maaring magbago. Wasak ang kanyang pamilya, ngunit mula sa pagkawasak ay umuusbong ang isang bago, isang bagay na marahil ay mas totoo.
Tumingin si Doña Elena sa kanyang anak. Iniisip mo siya, hindi itinanggi ni Ramon. Hindi ko maiwasang isipin kung sino talaga siya, kung nakilala ko ba siya talaga, kung merong tunay na pagitan sa amin o kung lahat ay kasinungalingan mula sa simula. Hinigpitan ni Doña Elena ang kanyang kamay. Hindi lahat ay kasinungalingan, Ramon. Komplikado ang mga tao, maaaring minahal ka niya talaga sa kanyang sariling paraan at kasabay nito ay gumawa ng mga kahilahilakbot na bagay. Ang pag-ibig at kasamaan ay hindi eksklusibo sa isa't isa. Pinag-isipan ito ni Ramon. Ito ay isang mahirap na katotohanang tanggapin, ngunit marahil ito ang tanging may katuturan. Si Faye ay hindi lamang isang simpleng kontrabida. Siya ay isang taong gumawa ng mga pagpiling nagdulot ng malaking halaga sa lahat sa kanyang paligid. Pumasok si Jasmine sa silid sa sandaling iyon, nagdadala ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin ng bahay. Inayos niya ang mga ito sa isang florera sa tabi ng kama, masayang nagkukwento tungkol sa paaralan, sa mga kaibigan, sa mga plano sa hinaharap. May gaan sa kanya na matagal nang wala, na parang isang bigat ang naalis. Pinagmasdan ni Doña Elena ang kanyang apo ng may pagmamahal, napapansin ang mga pagbabago. Lumalaki si Jasmine, nagmamatured, nagiging mas malakas sa pamamagitan ng paghihirap, masakit ang landas na humantong doon, ngunit ang resulta ay isang dalaga na natutong magtanong na hindi tanggapin ang mga anyo ng hindi sinusuri ang katotohanan sa likod nito. Dumating si Maricel ilang sandali pagkatapos nagdadala ng sabaw na gawa sa bahay na inihanda niya lalo na para kay Doña Elena. Ang apat na tao na pinag-isa ng trahedya ngunit pati na rin ng tunay na pagmamahal ay nagbahagi ng isang simpleng pagkain sa silid ng ospital na iyon. Nag-usap sila, tumawa sa maliliit na bagay, nakahanap ng mga sandali ng normalidad sa gitna ng kaguluhan na nakapaligid pa rin sa kanila. At sa gayon habang lumulubog ang araw sa Maynila na nagpinta sa langit ng mga kulay kahel at lila, alam nilang hindi pa tapos ang paglalakbay. May paglilitis pang darating, mga legal na laban na kailangang harapin, mga emosyonal na sugat na kailangang pagalingin. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroon ding pag-asa. Pag-asa na mananaig ang katotohanan, na manakakamit ang hustisya na posibleng muling magtayo sa mga guho. Ang mga sumunod na buwan ay isang ipo-ipo ng mga pagdinig, testimonya at mga revelasyon na nagpatong-patong na parang mga suson ng isang katotohanang walang sinuman ang handang harapin. Ang hukuman ang naging entablado kung saan bawat kasinungalingan ni Faye ay binakbak piraso-piraso, kung saan bawat peking dokumento ay inilantad sa walang awang liwanag ng hustisya. Laging puno ang silid na may mga mamamahayag na sumasakop sa mga unang hanay, mga ordinaryong tao na gustong masaksihan ang makasaysayang sandaling iyon na nakuha ang atensyon ng buong bansa. Dumadating si Faye sa bawat pagdinig na perpektong nakabihis, pinapanatili ang isang postura ng dignidad na malupit na sumasalungat sa mga krimen na ipinaparatang sa kanya. Ang kanyang mga abogado, isang mamahalin at may karanasang koponan ay sinubukan ang lahat ng posibleng estratehiya. Iginigiit nilang kumilos siya sa ilalim ng stress na hindi siya naunawaan na ang kanyang mga intensyon ay protektahan ang kanyang biyenan at hindi saktan ito. Ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay, naroon si Ramon sa lahat ng sesyon, laging nakaupo sa parehong lugar, pinagmamasdan ang babaeng kasama niya sa loob ng 15 taon na unti-unting hinuhubaran ng lahat ng maskarang ginamit nito. Bawat testimonya ay nagbubunyag ng isang bagong suson ng manipulasyon. Bawat dokumentong ipinakita ay nagpapakita ng isa pang piraso ng masusing plano na isinagawa niya ng may malamig na katumpakan. Masakit ito, ngunit kinakailangan din. Tulad ng panunood sa isang tumor na inaalis, alam na ang sakit ng pamamaraan ay ang daan patungo sa paggaling. Tumistigo rin si Maricel, ikinukwento ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ng may katapatan na umantig sa lahat sa silid. Inilarawan niya kung paano niya nasaksihan ang unti-unting pag-iisa kay Doña Elena, kung paano niya sinubukang mamagitan at pinatahimik, kung paano ang kanyang katapatan sa amo ang nag-udyok sa kanya na magpatuloy sa pagsisiyasat kahit na matapos siyang tanggalin. Nang subukang siraan siya ng abogado ng depensa na nagpapahiwatig na mayroon siyang interes sa pera sa kaso, sumagot si Maricel ng may katatagan na nagpatahimik sa silid. Ang interes ko po ay katarungan. Binigyan ako ni Doña
Elena, ng dignidad noong wala akong anuman. Walang perang makakabayad doon. At kung ang pagprotekta sa kanya ay magdudulot ng pagkawala ng lahat ng mayroon ako, gagawin ko po ulit ng walang pag-aalinlangan. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa silid ng hukuman at maraming tagamasid ang palihim na nagpunas ng luha. Ang hukom, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dekada ng karanasan, ay tila humanga sa integridad ng simpleng babaeng ito na naging sentro ng moralidad ng buong drama. Kinailangan ding tumistigo ni Jasmine, isang karanasan na labis na nagpatakot sa kanya. Kinailangan niyang magsalita tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ina, tungkol sa kanyang naobserbahan sa paglipas ng mga taon, tungkol sa kanyang sariling mga pagkukulang sa pag-unawa sa nangyayari. Ito ay isang sandali ng napakalaking kahinaan na naroon sa harap ng mga estranghero, inilalantad ang pinakamalalim na sugat ng kanyang pamilya. Ngunit ginawa niya ito ng may katapangan na ikinagulat maging ni Ramon. Nang tanungin ng abogado kung mahal pa niya ang kanyang ina, nanahimik si Jasmine ng matagal. Naghihintay ang buong silid sa kanyang sagot. Mahal ko po ang taong akala ko ay siya, sa wakas ay sinabi ni Jasmine, nanginginig ngunit matatag ang boses. Pero hindi umiiral ang taong iyon, siguro hindi kailanman umiral, at yun po ang pinakamahirap tanggapin. Hindi lang ang ginawa niya kundi ang matuklasan na ang inang kilala ko ay isang ilusyon. Si Faye, na hanggang sa sandaling iyon ay nanatiling neutral, ang ekspresyon ay tila nayanig nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. Ito ang unang tunay na senyales ng emosyon na ipinakita niya sa buong proseso. Ngunit wala siyang sinabi, ibinaba lamang ang kanyang tingin, na parang sa wakas ay nauunawaan ang laki ng kanyang nawala. Ang pinakanakakaantig na sandali ng paglilitis ay dumating nang umakyat si Doña Elena sa witness stand. Malaki na ang kanyang ipinagaling sa mga buwan mula nang siya ay mailigtas, bagaman nagpapakita pa rin siya ng mga pisikal na senyales ng pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ngunit matalas ang kanyang isip, matatag ang kanyang boses, at ang kanyang presensya ay naguutos ng paggalang. Nagsalita siya tungkol sa mga taon na kasama niya si Faye, kung paano niya sinubukang bigyan ang kanyang manugang ng pagkakataon ng paulit-ulit, kung paano niya unti-unting napansin ang mga tunay na intensyon sa likod ng mga mababaw na kilos. Inilarawan niya ang takot na naramdaman niya nang magsimula siyang ihiwalay, ang kawalan ng magawa nang makita ang kanyang kalayaan na unti-unting kinukuha. Nagsalita siya tungkol sa sapilitang pagpapatulog, tungkol sa paggising sa malamig na klinika na iyon nang hindi alam kung nasaan siya o kung gaano katagal siya mananatili roon. Ngunit ang pinakatumatak sa lahat ng naroroon ay nang tanungin ng taga-usig kung ano ang nararamdaman niya para kay Faye ngayon. Diretsong tiningnan ni Doña Elena ang kanyang manugang at ang katahimikan sa silid ay ganap. Naawa ako, sabi niya, at walang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na kalungkutan. Awa sa isang taong labis na kinain ng pangangailangan para sa kontrol na nagawa niyang sirain ang sarili niyang pamilya. Nasa kanya na ang lahat, isang pamilya, seguridad, pagmamahal. Ngunit hindi sapat, gusto niya ng ganap na kapangyarihan. At sa proseso ng pagsubok na kontrolin ang lahat, nawala sa kanya ang lahat, kasama na ang kanyang sarili. Sa wakas ay bumigay si Faye, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, nanginginig ang mga balikat, ngunit hindi iyon mga luha ng pagsisisi. Napansin ni Ramon, iyon ay mga luha ng isang taong sa wakas ay nauunawaan na natalo siya sa laro, na lahat ng kanyang maingat na binalak na mga galaw ay gumuho. Tumagal ng ilang linggo ang paglilitis, ngunit ang hatol nang sa wakas ay dumating ay hindi ikinagulat ng sinuman. Napatunayang nagkasala si Faye sa lahat ng krimen na ipinaratang kidnapping, pandaraya, pamemeke ng mga dokumento, pagnanakaw at kriminal na pagsasabuatan. Matigas ang sentensya, maraming taon sa bilangguan bukod pa sa obligasyong ibalik ang lahat ng ninakaw na pera at magbayad ng danyos. Ang kanyang mga kasabwat ay nahatulan din, ang buong network ay nabuwag. Nang basahin ang sentensya, tumayo si Faye, matigas, nakatingin sa harap. Hindi siya tumingin kay Ramon, hindi tumingin kay Jasmine, hindi tumingin sa sinuman. Umalis na lamang siyang iniskortan ng mga pulis, nawawala sa mga pasilyo ng hukuman habang kinukuha ng mga flash ng kamera ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang halo ng ginhawa at kalungkutan. Nakakamit ang hustisya, ngunit mataas ang naging presyo. Wasak ang kanyang pamilya,
Nayanig ang kanyang tiwala, nagbago ang kanyang buhay sa mga paraang hindi niya kailanman inakala. Ngunit habang papalabas siya ng hukuman, hawak ang kamay ng kanyang ina sa isang panig at ng kanyang anak sa kabilang panig, may naramdaman din siyang iba pa, pag-asa. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng muling pagtatayo. Nakalabas si Doña Elena sa ospital at matapos ang maraming talakayan, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bahay sa Forbes Park. Gusto ni Ramon na manatili siya sa kanya, ngunit iginiit niyang kailangan niyang bawiin ang kanyang kalayaan, ang kanyang autonomiya, lahat ng kinuha sa kanya. Bumalik siya, ngunit hindi nag-iisa. Si Maricel na opisyal na muling kinuha at ngayon ay tumatanggap ng makatarungang sahod at disenteng kondisyon ay laging naroroon. Higit pa sa isang empleyado, naging bahagi na siya ng pamilya, binago ang bahay. Nag-install si Ramon ng mga security camera hindi dahil sa kawalan ng tiwala kundi bilang pag-iingat. Kumuha siya ng isang nurse para sa regular na pagbisita. Tinitiyak na maayos na sinusubaybayan ang kalusugan ng kanyang ina. Nagsimulang magpalipas ng mga katapusan ng linggo doon si Jasmine, tinutulungan ang kanyang lola sa hardin, nagbabahagi ng mga pagkain, muling binubuo ang mga ugnayang halos masira. Gumawa rin si Ramon ng malalalim na pagbabago sa kanyang sariling buhay. Napagtanto niyang ilang taon niyang inuna ang trabaho, katayuan at mga anyo kaysa sa kung ano talaga ang mahalaga. Binawasan niya ang kanyang trabaho, nagtalaga ng mga responsibilidad, nagsimulang maging tunay na naroroon sa halip na pisikal na naroroon lamang. Natutunan niyang makinig, magmasid, na huwag tanggapin ang madaling sagot kapag may tila mali. Isang Sabado ng hapon habang tinutulungan ni Ramon ang kanyang ina sa pag-aalaga ng mga halaman sa balkonahe, nagsalita si Doña Elena tungkol sa isang bagay na kanyang iniisip. Alam mo Ramon, gaano man kasama ang lahat ng ito, may maganda rin itong dinala. Pinilit tayo nitong magising, na tumigil sa pamumuhay ng automatiko, na magtanong, magpahalaga na maging tunay na naroroon para sa isa't isa. Tumango si Ramon, dinidiligan ang isang paso ng geranyo. Sana lang hindi ganun kalaki ang naging kapalit. Lahat ng mahahalagang aral ay mahal ang halaga. Ganun natin nalalaman ang kanilang kahalagahan. Si Jasmine, na nakikinig mula sa sala, ay lumabas sa balkonahe. Kitang-kita ang pagbabago sa kanya sa mga huling buwan. Mas matanda na, mas seryoso, ngunit mas malakas din. Nasa therapy siya, pinoproseso ang lahat ng nangyari, sinusubukang hanapin ang kanyang landas sa gitna ng mga emosyonal na guho. Lola, sabi niya, umupo sa tabi ng kanyang lola. Iniisip ko po tungkol sa lahat ng nangyari at napagtanto ko na gusto kong may gawin tungkol dito. Gusto kong mag-aral ng abogasya, magtrabaho para sa proteksyon ng mga matatanda para ang nangyari sa inyo ay hindi mangyari sa iba. Ngumiti si Doña Elena, nagniningning ang mga mata. Ipagmamalaki kita ng husto diyan, mahal. Napakalaking pagmamalaki. Tumingin si Ramon sa dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay at nakaramdam ng malalim na pasasalamat. Nakaligtas sila. Higit pa roon, ginagawa nilang layunin ng sakit, ginagawang motibasyon, ang trauma para tulungan ang iba. Lumitaw si Maricel sa balkonahe na may dalang isang tray ng kape at biskwit. Naging kailangan siya hindi lamang bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang miyembro ng pamilya. Iginigiit ni Doña Elena na kumain siya kasama nila na makilahok sa mga usapan na tratuhin bilang kapantay. At ganun nga, habang nagkakape sila, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay at mga plano sa hinaharap, may isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang wala. Hindi ito ang kapayapaan ng kamangmangan, kundi ang kapayapaan ng isang taong hinarap ang pinakamasama at nakaligtas. Ng isang taong kilala ang mga anino ngunit pinipiling hanapin ang liwanag pa rin. Ang kwento ni Doña Elena, Ramon, Jasmine at Maricel ay patuloy na umalingaw-ngaw sa lipunan. Iminungkahi at inaprubahan ang mga batas na nagpapataas sa legal na proteksyon para sa mga mahihinang matatanda. Ang mga klinika tulad ng kung saan itinago si Doña Elena ay inimbestigahan at marami ang isinara. Nagkaroon ng mas maraming karapatan at proteksyon ng mga kasambahay. Ang kaso ay naging isang katalista para sa mga pagbabago sa sistema. Inanyayahan si Maricel na magsalita sa mga kumperensya, sa mga paaralan, sa mga organisasyon sa komunidad. Laging siyang pumapayag, ibinabahagi ang kanyang kwento hindi para sa personal na kaluwalhatian, kundi dahil naniniwala siyang kailangang marinig ito ng ibang tao, na kailangang malaman ng ibang mga kasambahay na mayroon silang boses at karapatan, na kailangang maunawaan ng ibang mga pamilya ang mga senyales ng pang-aabuso,
bago pa mahuli ang lahat. Sa isa sa mga panayam na iyon, sa isang punong-punong unibersidad, nagsalita si Maricel tungkol sa kanyang natutunan. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ang katapangan ay ang pagkakaroon ng takot at paggawa pa rin ng tama. Takot na takot ako noong pumasok ako sa kapilya na yon at isiniwalat ang panlilinlang. Takot na takot ako noong tinanggihan ko ang suhol. Takot ako araw-araw, bawat sandali. Ngunit ang paggawa ng tama ay hindi kailanman tungkol sa pagiging komportable. Ito ay tungkol sa mga halaga, tungkol sa kung ano ang hindi mo handang ikompromiso, anuman ang kapalit. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga kabataang nasa manonood ay nagpasyang kumuha ng mga karera sa karapatang pantao, sa social work, sa mga larangang maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa buhay ng mga mahihinang tao. Ang mga kasambahay na nakarinig ng kanyang kwento ay nakahanap ng lakas ng loob na idenunsya ang mga pang-aabusong kanilang nasasaksihan. Ang mga pamilyang nakakilala ng mga senyales na katulad ng sa kaso ni Doña Elena ay namagitan bago pa mahuli ang lahat. Ang mga buwan ay naging 1 taon. Ipinagdiwang ni Doña Elena ang kanyang kaarawan na napapaligiran ng tunay na pamilya at mga kaibigan. Simple lang ang pagdiriwang ginanap sa hardin ng kanyang bahay na may mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Nagbigay si Ramon ng isang emosyonal na toast, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na natanggap nilang lahat. Nagtanghal si Jasmine ng isang tula na isinulat niya tungkol sa katatagan at pag-ibig. Inihanda ni Maricel ang paboritong ulam ni Doña Elena, isang lumang resipe ng pamilya na natutunan niya sa paglipas ng mga taon. Sa panahon ng pagdiriwang, tumingin si Doña Elena sa paligid, nakikita ang mga taong mahal niya, ang mga taong nagligtas sa kanya, at ang mga taong tinulungan niyang hubugin. Inisip niya ang lahat ng nangyari, ang madilim na paglalakbay na halos magtapos sa trahedya, ngunit nagresulta sa pagbabago. Nang gabing iyon, nang matapos ang pagdiriwang at umalis na ang mga bisita, nanatiling nakaupo sina Doña Elena, Ramon, Jasmine at Maricel sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin na lumilitaw sa langit ng Maynila. Ang lungsod ay tumitibok sa kanilang paligid, milyon-milyong buhay ang nabubuhay, libu-libong kwento ang isinusulat. Alam ninyo, sabi ni Doña Elena, binabasag ang tahimik na pagmumuni-muni. Ang pinakanakakatakot sa lahat ng ito ay hindi ang ginawa ni Faye, kundi kung gaano kadali para sa kanya na gawin ito. Kung paano pinapayagan ang ating lipunan na manipulahin, itago, kalimutan ang mga mahihinang tao, at kung paano tayong lahat sa isang paraan ay pinahintulutan ito sa pamamagitan ng hindi pagbibigay pansin, sa hindi pagtatanong, sa pagtanggap sa kung ano ang ipinapakita sa atin ng walang pag-aalinlangan. Pinag-isipan ni Ramon ang mga salita. Tama po kayo, tinanggap ko ang lahat. Naniwala ako sa lahat. Dahil mas madali. Dahil ang bulag na pagtitiwala ay mas madali kaysa sa pagsisiyasat, pagtatanong, pagiging tunay na alerto. Pero alerto na tayo ngayon, sabi ni Jasmine. At palagi tayong magiging alerto. At tuturuan natin ang iba na maging alerto rin, dagdag ni Maricel. At aalalahanin natin na lahat ay may halaga. Lahat ay may boses, lahat ay karapat-dapat na pakinggan. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap, amo o empleyado, bata o matanda. Ang dignidad ay hindi isang bagay na pinag-uusapan. Nanahimik silang muli, bawat isa ay abala sa sariling pag-iisip, ngunit pinag-isa ng isang pinagsasaluhang pag-unawa. Dumaan sila sa apoy at lumabas na nagbago. Mananatili ang mga peklat, ngunit pati na rin ang karunungang nagmula sa mga ito. Sa mga sumunod na araw, gumawa si Ramon ng isang mahalagang desisyon. Nagtayo siya ng isang pundasyon sa pangalan ng kanyang ina na nakatuon sa proteksyon ng mga matatanda at sa pagsuporta sa mga kasambahay. Inilaan niya ang isang malaking bahagi ng kanyang mga yaman upang punduhan ang proyekto. Inanyayahan si Maricel na maging direktor ng operasyon gamit ang kanyang karanasan upang hubugin ang mga programa at tiyakin na talagang gumagawa sila ng pagkakaiba. Si Jasmine, kahit na estudyante pa, ay aktibong nakilahok. Ginagamit ang social media upang palakasin ang mensahe at hikayatin ang mga kabataan sa layunin. Nagsimula ng maliit ang pundasyon, ngunit mabilis na lumago.
Nagtatag sila ng mga hotline para sa mga denunsya, nag-alok ng libreng legal na tulong para sa mga kaso ng pang-aabuso, lumikha ng mga programa ng edukasyon para sa mga pamilya at tagapag-alaga. Bawat buhay na kanilang naantig, bawat sitwasyon na kanilang tinulungang lutasin ay isang tagumpay laban sa uri ng kasamaan na halos sumira sa kanilang sariling pamilya. Ginugol ni Faye ang kanyang sentensya sa isang bilangguan ng estado. Hindi siya binisita ni Ramon ngunit isang beses na pumunta si Jasmine halos isang taon pagkatapos ng paglilitis. Ito ay isang mahirap na usapan puno ng mga hindi komportableng katahimikan at mga tanong na walang kasiyasyang sagot. Sinubukan ni Faye na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga salita ay walang laman. Umalis si Jasmine doon, hindi na may pagpapatawad kundi may pagsasara. Naunawaan niya na ang kanyang ina ay tao, may pagkukulang, kayang gumawa ng mga kahilahilakbot na pagpili. At siya si Jasmine ay hindi kailangang pasanin ang bigat ng mga pagpiling iyon. Ang hardin ni Doña Elena ay namulaklak ng hindi pa nangyari. Ang mga halamang nalanta sa kanyang pagkawala ay ngayon ay lumalago ng malusog, makulay, masigla. Ginugugol niya ang mga oras doon, inaalagaan ang bawat isa, kinakausap sila na parang mga matandang kaibigan. Ito ang kanyang paraan ng pagninilay, ng pagpapagaling, ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa trauma na kanyang dinanas. Isang partikular na magandang hapon na may sikat ng araw na sumasala sa mga dahon ng mga puno na lumilikha ng mga pattern ng liwanag at anino sa sahig, nasa hardin si Doña Elena nang samahan siya ni Maricel. Alam mo Maricel, sabi ni Doña Elena, tinatanggal ang mga damo sa paligid ng isang kama ng mga rosas. Matagal kong pinag-isipan ang kasamaan, kung paano maaaring gumawa ng masasamang bagay ang mabubuting tao, kung paano ang kasamaan ay hindi laging halata at maingay. Minsan ito ay tahimik, kalkulado, nakatago sa likod ng mga ngiti at mabuting asal. Tumango si Maricel, tumutulong sa mga damo. Nakakatakot isipin niyon. Ngunit inisip ko rin ang kabutihan kung paano ka, isang taong walang anumang legal na obligasyon sa akin, ay isinugal ang lahat. Kung paano ang aking anak, kahit nabulag ng matagal, ay sa wakas ay nagbukas ng kanyang mga mata. Kung paano ang aking apo ay nakahanap ng lakas kung saan hindi niya alam na mayroon. Ang kabutihan ay tahimik din, minsan. Ngunit mas makapangyarihan ito dahil ito ay batay sa isang bagay na totoo, isang bagay na pangmatagalan. Nagtrabaho silang magkasama sa katahimikan ng ilang sandali, dalawang babae mula sa magkaibang henerasyon at pinagmulan na pinag-isa ng isang pinagsasaluhang karanasan ng kaligtasan at pagbabago. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagpinta sa langit ng mga kulay kahel at rosas, dumating sina Ramon at Jasmine. Sabay-sabay silang naghapunan sa balkonahe, isang simpleng pagkain na inihanda ni Maricel, nagbabahagi ng mga kwento ng araw, tumatawa sa maliliit na bagay, nakakahanap ng kagalakan sa mga karaniwang sandali na dati ay ipinagwawalang bahala. At doon sa balkonahe na iyon, sa bahay na yon na halos naging isang libingan, ngunit naging isang santuwaryo, nakahanap sila ng isang bagay na mahalaga. Ang katiyakan na nakaligtas sila hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual. Nakinuha nila ang pinakamasama na ibinato sa kanila ng buhay at nagtayo ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa dati. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang perpektong, masayang pagtatapos. Ito ay tungkol sa mga hindi perpektong tao na humaharap sa mga imposibleng sitwasyon at pinipiling gawin ang tama kahit na mahirap. Ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagiging naroroon, ng pagbibigay pansin, ng pagpapahalaga sa mga mahal natin bago pa mahuli ang lahat. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang dignidad at paggalang ay hindi mga luho, kundi mga pangunahing karapatan ng bawat tao. At habang lumalalim ang gabi sa Maynila, habang milyon-milyong ilaw ang sumisindi na bumubuo ng isang konstelasyon sa kalunsuran na umaabot hanggang sa abot tanaw, alam ng apat na taong iyon na hinarap nila ang kadiliman at lumabas na may sariling liwanag. Isang liwanag na ngayon ay ibinabahagi nila sa iba, nagbibigay liwanag sa mga landas para sa mga naglalakad pa rin sa mga anino. Masakit ang paglalakbay, ngunit kinakailangan. Ang peking libing na halos sumira sa isang pamilya ay naging simula ng isang pagbabago na umantig sa hindi mabilang na buhay. At sa huli, naunawaan nila na minsan ay kailangang gumuho ang lahat para makapagtayo tayo ng isang bagay na totoo, isang bagay na matibay, isang bagay na karapat-dapat na pangalagaan.
Wakas ng kwento, mahal naming mga tagapakinig, umaasa kami na ang kwento ni na Doña Elena, Ramon, Jasmine at Maricel ay lubos na umantig sa inyong mga puso. Kung naantig kayo sa paglalakbay na ito ng katapangan, katapatan at pagbabago, iwanan ang inyong like dito sa video na ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi makaligtaan ang alinman sa aming mga kwento. Sabihin sa mga komento kung aling sandali ang pinakatumatak sa inyo, kung ano ang naramdaman ninyo habang sinusubaybayan ang bawat revelasyon, bawat hamon na hinarap ng mga tauhang ito na napakatao at totoo. Araw-araw nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito, mga salaysay na nagbubunyag ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao na nagpapaisip sa atin tungkol sa ating sariling buhay, ating mga halaga, ating mga pagpili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa at paglaban. Hinihintay namin kayo sa susunod na episode na may bagong kwento na aantig sa inyong mga emosyon at magpapakita sa inyo ng buhay sa ibang paraan. Hanggang doon, laging tandaan, ang katapangan ay wala sa hindi pagkakaroon ng takot kundi sa paggawa ng tama kahit na tila imposible ang lahat.